Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao, ng bansang Pilipinas na ating pinakamamahal, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan nilikha ng Diyos, pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Yes, ang Ride On na ministry ay narito muli, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, upang pangunahan episode 368 ng Ride On na Ministry, February 26, 2021, araw po ng Friday, Biyernes. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, dulot mo sa amin kaligayan na gumapaw, biyaya, na kung saan ine-enjoy namin sa araw-araw. O Heavenly Father, we come unto Thee, invoking Your presence in our midst. Be with us, Lord, through the power of Your Holy Spirit, to guide us, to inspire us, to empower us, and to give us the understanding to understand Thy words, and to pray for one another before Thy sight. Yes, Lord, prepare our hearts, our minds, as we praise and worship and hear Thy words, and as we pray with one another. May You enlighten us, O Lord Jesus Christ, by Your light, by Your salt, yes, by Your water, by Your Spirit, and provide us, O Heavenly Father, a sound and a smooth communication internet signal. In the mighty name of Jesus Christ, this is our manifold prayer. Everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At purihin po natin ang buhay na Panginoon natin na ating patuloy na talaga naman na tagapagligtas po natin. Kaya tayo ho ay kumusta ho ba kayo mga kapatid sa Panginoon? Kumusta ho bang naging pagtulog ninyo? Kumusta bang panibagong karanasan ninyo sa banal na presence ng ating Panginoong Diyos? Tayo po ay umawit na ito po ay hymn request ng kapatid na lay minister Leonor Dato from Dubai, na ito po ay sinulat ni Martin Luther noong 1529. Hallelujah, praise the Lord. And translated by Frederick H. Hedges way back 1853, na kung saan ang imnong ito ay batay sa Psalm 46. Gayon din ay nilapatan ng musika ni Martin Luther din noon din taon na 1529. Dito ay talaga naman sa kasaysayan ng Kristyanismo ay inaawit ito. Hallelujah at praise the Lord. Tingnan natin kung saan patutungo ang awit na ito. By praising and worshiping the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ibabanong ko na mahirap. Sumabay po kayo sa pag-awit kung meron kayong himnaryo. Kung wala naman, ay pwede niyang i-google sa internet. Hallelujah, praise the Lord. A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God.
never failing, our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek the work as one, His craft and power great, and armed with cruel hate. On earth His love is equal. Did we our wrongs and confine, our striving would be losing. Were not the right of man, Christ Jesus, it is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same. He must win in the battle, and though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness grim, we tremble not for Him. His rage we can endure, for lo, His doom is sure. One little word shall fail Him, that word above all earthly powers. No thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours, through Him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever burn. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos at amen sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga naman na nag-struggle tayo sa awit na yan. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito na binigay niya sa atin. Tayo po ay magpatuloy sa ating tinatalakay patungkol sa mga individual spiritual gifts for Christian believers ng ating pinaka-passage sa 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. At using our available references, the Full Gospel Study Bible, King James Version, and the Magandang Balita, Biblia, and of course some articles natin pong binabasa na kung saan ay nasa pangatlong gift na tayo. Tinalakay natin ang gift ng word of wisdom, ang word of knowledge kahapon, at ngayon ay gift of faith patungkol sa pananampalataya o pananalig. Ang sinasabi sa verse 8, for to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit,
to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Yan ang sinasabi sa verse 8 to 9 ayon kay Apostol Pablo. At napaka-importante yan. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayanang magpahayag ng aral ng Diyos. At sa isa'y kakayahan makaunawa ng aral ng Diyos. Yan ay dalawang bagay, ang wisdom, karunungan, knowledge, kaalaman. Ang iisang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At yan yung gift of faith. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. At bukas natin tatalakayin ang gift na yan, yung gift of miracles. Magpagaling sa mga may sakit. Yes, gift of faith. Malaking pananalig sa Diyos. Na ito ay kaloob ng Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo at ng Kanyang banal na Espiritu na patuloy na kumikilis po sa atin. Yes, gift of faith na matatawag natin na yan ay pananalig at gayon din ay pananampalataya, magkaparehas. Pero mga kapatid sa Diyos, ito pong tinatalakay natin ay hindi ito yung tinatawag natin the saving faith of God in Jesus Christ. Pero importante yon, kailangan yon. Sa hanay po ng ating relationship with Jesus as our Lord and Savior, at gayon din sa assurance of salvation na meron dito mula sa ating Panginoon, as long as we continue to put our true faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga doon sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. Ano ho? Hindi ho yung ating works. Hallelujah at praise the Lord. Kundi kung hindi man ito yung sinasabing the saving faith of God in Jesus Christ, kundi ito po yung tinatawag natin na kung saan ay special supernatural faith. Yes, natatanging supernatural na pananampalataya o pananalig na kung saan ito po ay ipinagkakaloob ng banal na Espiritu, at gayon din ang banal na Espiritu ay hinahasan niya ito. Yes, pinupuspos niya ito, na kung saan mga kapatid sa Panginoong Diyos ay binibigyan tayo ng kakayanan upang tayo na mga mananampalataya kay Jesus Christ ay patuloy, mga kapatid sa Panginoon, na naniniwala tayo sa Diyos na buhay, iisang Diyos. At gayon din upang sa ganon ito po ay para sa mga tinatawag na mga extraordinary and miraculous. Hallelujah, praise the Lord. Special supernatural faith that enables all Christians to believe in God, to have faith in Jesus Christ, and of course to follow His inspired words, and enable us also to be submissive unto Him.
His will, His desire. Not only that, kundi it enables us also to do extraordinary and miraculous things. Na kung saan yan po ay importante. In the light of the ministry of Jesus Christ sa kanyang kapanahonan, di ho ba? Nasabi ni Jesus na maging yung bundok ay napalilipat. Ito na yung klase ng supernatural faith, extraordinary, miraculous faith na kung saan maging ang bundok napalilipat. Pwede ba natin ilipat ang may volcano sa Bataan? Pwede ba natin ilipat ang Taal Volcano sa Metro Manila? Kung nanaisin ng Diyos ay maaari. Pero kung pupunta doon sa katotohanan na tinatanong tayo, ano ba ang layunin? Ba't mo ililipat doon? Karapat dapat ba na ilipat doon? Kailangan ba nila? Pero ang mga tinatawag, mga kapatid, sa Diyos na mga bundok, bulubundukin sa buhay natin. Hindi lamang po ang mga volcanoes, hindi lamang po yung mga real na mga mountains, kundi napakaraming mga mountains sa buhay ng tao at gayon din sa bawat sitwasyon natin kinalalagyan. Kaya nga po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12 na kung saan ito po'y natalakay natin. Sa nakalipas na mga series natin, bago natin tinalakay ang mga tinatalakay natin sa kasalukuyan, na sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Yan ang maliwanag na sinabi ni Pablo, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa na mga bundok. Ngunit kung wala naman pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yun ang sinasabi doon. Kaya ang pinag-uusapan natin na gift of wisdom, gift of knowledge, and gift of faith, hindi po kailanman dapat nawawala. Yung pag-ibig ng Diyos, gayon din ang Espiritu Santo ng Diyos na sumasa atin lagi. Dahil sa pagganap natin sa mga gifts na iyon, we are being inspired and guided by the Holy Spirit, at gayon din na kung saan ay inuudyukan tayo, ini-inspire tayo, minomotivate tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoong Diyos, what is indeed essential? Sa pinag-uusapan natin na tunay na pananampalatayang Kristiyano, ay pag-ibig. L-O-V-E. Na kung saan ang pag-ibig na ito in connection sa mga gifts ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin na ipinapahayag po natin.
na kung saan, kung paano natin ito ipinapahayag at isinasabuhay at binabahagi. Hindi tayo nagiging perwisyo sa lipunan ginagawa natin. Hindi tayo nakagagawa ng mga bagay-bagay na kung saan ay makapanakit tayo sa ating kapwa. Kundi nabibigyan tayo ng pagkakataon, mga ka-ride-on, sa ating Panginoon nitong essentiality ng tunay na pananampalatayang Kristiyano sa pag-ibig. Upang sa kanon, mga kapatid sa Diyos, ay mapapanatili natin ng pangmatagalan. Ano yan? Ang ating loyalty, katapatan sa Diyos Ama. Ang ating loyalty, katapatan kay Jesus Christ. Ang ating loyalty, katapatan sa banal na Espiritu. Ang ating loyalty at katapatan sa mga salita ng Diyos, at gayon din ang ating loyalty at katapatan sa kaloob espiritual na ipinagkaloob niya sa atin at patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Kung kaya nga po, mga ka-ride-on sa Panginoon, itong gift na ito ng pananampalataya ay kadalasan po, mga kapatid sa Diyos, ay nakikita na ito pong gift of faith, at gayon din yung manifestation ng iba pang mga gifts katulad po ng knowledge, ng wisdom, at gayon din yung gift of miracles and the gift of healings. Kasama ho yan. In the performing of healing ministry and miracles, we need the wisdom of God. We need the knowledge of God. We need how this Jesus, through His Holy Spirit, will work effectively and mightily in our ministry of healings and miracles. We need this supernatural, extraordinary, miraculous faith na ibinibigay ng Panginoon, pinagkakatiwala sa atin. Hindi ho ba? Kaya ang sinasabi doon sa Matthew chapter 17 verse 20, chapter 17 verse 20, na kung saan ito po ay bahagi ng isa sa mga ginampanang ministry ni Jesus patungkol sa pagpapagaling at maging sa pagpapalayas ng demonyo. Ito po ay bahagi ng enkwentro ni Jesus, a demonial boy, na kung saan ay kanyang pinagaling. Pinagaling ni Jesus ang batang inaalihan ng demonyo. And that it needs supernatural power of faith, extraordinary faith, miraculous faith, na hindi ho tayong nakagagawan yan. Ang Diyos, si Jesus Christ, ang kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Dito, mga kapatid sa Diyos, matahimik na kung saan pabulong na tinanong si Jesus. Sinabi kay Jesus sa mga disciples, na kung saan ay hindi nila
mapalayas ang demonyo. Basahin ninyo the whole text. Matthew 17 verses 14 to 21. Kayang sinabi ni Jesus doon sa verse 20, maliwanag po, and Jesus said unto them, sa mga disciples niya, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Hallelujah. And nothing shall be impossible unto you. Diba? Maliwanag yung sinabi, sagot ni Jesus sa katanungan ng kanyang mga disciples dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Hallelujah at praise the Lord. Kanina sabi ko sa inyo na napakaraming manifestations ng mga mountains sa buhay natin. It may be, yung mountain dito, ayun nga, sa isang konteksto na kung saan ang batang ito ay inaalihan ng demonyo. Well, there are other diversified, different contexts in the society and even in our respective abode in life, mga kapatid sa Diyos, that we need that supernatural faith, extraordinary, miraculous faith in the Lord. Hallelujah. Hindi nga naman mapalayas ng mga disciples ang Satan ng demonyo kung ang kanilang pananalig ay maliit. Lalo na kung ang maliit na pananalig na yan ay nagdududa. Halimbawa, sabihin natin, in the mighty name of Jesus, I cast out your demon. In the name of Jesus, I declare for you to be removed from the body of this man. Kahit na gaano kalakas ang sigaw mo, kung nagdududa ka at maliit yung pananampalataya mo, hindi mo taglay ang supernatural faith, extraordinary faith that can do a miraculous things that can even remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto the Lord the Jesus Christ. Kaya nga ho, kung meron tayo ng ganyang klase ng pananampalataya, wala hong imposible sa Diyos. Walang bagay na hindi makapangyayari. Naranasan niyo ba yung kayo po'y merong karamdaman mabigat? Nais niyo sana na kayo o tayo ay ma-confine sa hospital. Pero wala tayong panggastos. Wala tayong maasahan. And then we come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ.
bringing our pleas unto Him, requesting the Lord Jesus Christ, na kung saan dyan pa lamang sa banig ng karamdaman, nason tayo sa loob ng ating mga tahanan, sa ating matapat, supernatural faith, extraordinary faith and miraculous faith in connection with Jesus Christ, and that we believe that something good will be going to happen. Na nagigiusap tayo sa Panginoon, Lord, huwag mo kaming pahintulutan na maospital. Wala kaming sapat na pera. Ang bilis ng metro ng hospital. Araw-araw magbibigay ng updates kung magkano babayaran. Baga sa halip na gumaling ako, kapag nakita ko yung bill na napakalaki na, ay lalo akong magkakasakit at tuluyan mamamatay. Diba? And then sasabihin ng isang mananampalataya, naniniwala ko, Jesus Christ, that you can do something sa aking karamdaman. Tulungan mo ako, Panginoon. Ibangon mo ako. Pagalingin mo ako. Alam niyo, yung gift of faith na tinatalakay natin, kapag yan ay totoo at hindi tayo nagdududa, mainam, makabubuti ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sinasabi ko yan sapagkat ilang taon na ba ako? Sa aking pagpapastor mula 1984 to date, napakaraming mga miracles. Mga supernatural and extraordinary miraculous acts of the Holy Spirit of Jesus Christ, God the Father. At maraming mga pagkakataon na kung saan, first and foremost priority of entrusting everything to the Lord. By believing that this Lord is amazing. Our Lord is unlimited. Our Lord is big. Our Lord is enough. Overflowing. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid sa Diyos, Jesus, yes, frequently comments on the nature of true faith. Ang kalikasan ng tunay na pananampalataya. Kanya nga si Jesus ay nagsasalita patungkol sa pananampalataya na totoo at tunay that can move mountains, that can cause healings and miracles, and accomplish great things for the glory of God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Totoo po yan. Paniwalaan po natin. Kaya nga ho, just what is this faith, true faith, na sinasabi ni Jesus? Hallelujah. Na kung saan ang sinabi niya, kasagutan niya,
sa mga disciples na nagsabi sa kanya ng palihim at tahimik na hindi nila kayang napaalis ang demonyo. Sabi nga ni Jesus, dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya, ng inyong pananalig. Yan ang sinabi ni Jesus. Kaya nga ho dito, ang sinasabi ni Jesus na tunay o totoong pananampalataya, supernatural, extraordinary, miraculous. Ito ho yung pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos na epektibong pananalig, pananampalataya. How are you, kapatid na Ocher Rueda? Para Malabon Central United Methodist Church, nice to see you. Hallelujah. True faith is an effective faith, epektibong pananampalataya, na kung saan ay nagpro-produce ng mga resulta. It shall remove mountains. It shall remove sicknesses, illnesses, anxieties, depression. Anything. But we need that kind of true faith. Mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay hindi ho ito yung pananampalataya sa pananampalataya, na ito ay isang puwersa o kapangyarihan, kundi ito, mga kapatid, sa Diyos ay pananampalataya sa Diyos kay Kristo. At gayon din sa magagawa ng kanyang banal na Espiritu. Faith in God. Basahin ninyo the Gospel of Mark chapter 11 verse 22. Diyo ko na babasahin yan. Kaya nga ho, mga kapatid, sa Diyos ang tunay na pananampalataya, extraordinary, miraculous, supernatural. Ito ho ay gawa at pagkilos ng Diyos. Sa kaloob-looban, kalalim-laliman, ng bawat puso ng mga mananampalataya kay Jesus. Let our hearts na siyang maging patuloy na luklukan ng tunay na pananampalataya natin, at gayon din luklukan ng banal na Espiritu, at gayon din luklukan ng kanyang inspired word. Hallelujah. Ito ho ay gawa ng Diyos sa bawat puso ng taong mananampalatay sa Kanya. Kaya palagi natin buksan ang ating mga puso nang patuloy siyang makapanahanan sa atin. Importante po yan. Basahin ninyo ang Mark chapter 9 verse 24. Basahin nyo rin ang Philippians chapter 2 verse 13 as added the biblical references pertaining to this matter. At gayon din, mga kapatid, sa Diyos na kung saan bahagi din ito ng banal na kamalayan. Yes, divine consciousness and awareness, na kung saan ay patuloy po na inilalagat ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso, upang sa ganoon ang ating mga panalangin napapakinggan ng Diyos, at gayon din ang ating mga panalangin ay titunutugon ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban. Why don't you look at the Gospel of Mark chapter 11 verse 23?
Yes, hallelujah, at praise the Lord. At dyan sa ating mga puso, mga kapatid sa Panginoon, na kung sana'y patuloy din ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang mga salita ay lumilikas siya. Ng mga bagay-bagay na kung saan di malirit, di masayod ng ating mga isipang limitado at pakiramdam. Dahil sa totoo lang, hindi natin gawain ang mga ito. And we cannot even produce good, supernatural results, extraordinary results. Even in our minds, gaano man tayo katalino, gaano man kalawak ang ating kaalaman at karunungan. But still and still, we need the Holy Spirit to work in us. And still, we need that kind of true faith in the Lord that Jesus Christ that can move mountains, that can remove mountains. Hallelujah. Kaya nga ho mga kapatid, sa Diyos yayaman ang tunay at totoong pananampalataya natin kay Jesus Christ na patuloy na iniluluklok ng kanyang banal na Espiritu. By the grace of God, by the love of God. Napaka-importante. Mga kapatid, sa Diyos na kung saan sa araw-araw at sa tuwid-tuwina, we have to continuously drawing near to Christ Jesus and of course His words, and of course to allow the Holy Spirit to work in us for us to be deepened in our commitment and dedication unto the Lord, and even our confidence in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Importante ho yan. Dahil merong mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan tayo ng Diyos. Halimbawa sa tahanan natin, anong gagawin ninyo kapag merong inaalihan ng demonyo? Kapag merong malubhang sakit, sinong unang maisip ninyo? Yung iba, ang unang maisip ay tumawag kayo ng bularyo. Tumawag kayo ng doktor. Tumawag kayo ng ambulansya. Importante naman yung doktor, yung ambulansya. Hindi ba sa bawat pagkakataon na nangangailangan ng ating ministry, we have to continuously drawing near to the Lord and Savior Jesus Christ and allowing His Holy Spirit to work in us. And even His words. And even allowing Him to deepen our true faith, our commitment and dedication, our confidence in Him, that will indeed produces supernatural, extraordinary, miraculous results na hindi po natin gayang gawin, pero sa pamamagitan niya makapangyayari. Kaya nga dito sa tinatalakay natin na gift of faith, kinakailangan po na tayo patuloy na nakadepende sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Kaya sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 15 verse 5,
For without me, ye can do nothing. Kung wala si Jesus sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. At kapag si Jesus nananatili sa atin at gayon din ang kanyang mga salita nananatili sa atin, maraming mangyayari. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, kinakailangan po tayo na patuloy po natin na kung saan ay isik si Jesus. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ilan sa mga idadagdag niya? The gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of faith. Yes, hallelujah, praise the Lord. We must continuously seek Jesus Christ into our lives. As the author, ang may akda ng ating mga buhay, and even the finisher of our faith, nagpapasakdal ng ating pananampalataya, Hebrews chapter 2 verse 2. To complete that verse, basahin po natin. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, ang patuloy na pagiging malapit ng kanyang presensya sa atin at gayon din ang ating patuloy na pagtalima, pagsunod sa kanya. And even His words, na kung saan ang mga ito ay nagiging source para sa ating tunay na pananampalataya that can produce extraordinary, supernatural, miraculous results. Di ba sinasabi ni Jesus doon sa John 17, John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given. John 15:7. Kung kayo mananatili sa akin at ang aking mga salita mananatili sa inyo, ano man ang inyong ibig, ay pagkakaloob sa inyo. Kaya nga itong pinag-uusapan natin na gift of faith na totoong pananampalataya mga kapatid sa Diyos, ay ito rin ay lagi hong napapailalim sa pamamahal, pangangasiwa, at paghahari ng Diyos na ito sa ating mga buhay. Kaya nga, ang gift of faith ay pinagkakaloob niya sa atin nga ito sa batayan mga kapatid sa Diyos ng kanyang pag-ibig. That is number 1. Sa kanyang wisdom, that is number 2. Sa kanyang knowledge, and that is number 3. Sa kanyang grace, number 4. And of course, His kingdom purpose, ang layunin ng kanyang paghahari. Upang sa kanon ay tunay nga naman matakumpay natin na kung saan ay ating pong maisa katuparan ang kalooban at naisin ng Diyos. At gayon din, nang sa kanon ay patuloy po natin na ihahayag na isa sa buhay ang kanyang pag-ibig. Unang-una sa Kanya. At gayon din sa ating kapwa at sa ating mga sarili. At sa pinakamalapit at pinakamalayo, pinakamalawak na nagsisilbing neighbors natin, extended families natin, extended ministry natin. Kung kaya't
Itong gift of wisdom, gift of knowledge, and gift of faith, hindi po ito dapat na nagagamit para ho sa ating pansariling kapakanan. Hindi para sa ating personal na motibo, kundi ang mga ito ay patuloy na dapat na nagsisilbi na buhay ng ministry. Hallelujah! At praise the Lord. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, maaari po tayong gamitin ng Panginoon sa pamagitan ng mga talents na ito, gifts. Maniwala kayo. Kahit na itong panahon ng global pandemic. Sinasabi ko ito sapagkat paano ako makaabot sa ganito araw-araw? Pamamahayag ng salita ng Panginoon, panalangin. Kung hindi dahil mismo sa Kanya, sa Kanyang wisdom, sa Kanyang knowledge, sa Kanyang gift of faith. Alam niyo mga kapatid, sa Panginoon, hindi ko na tinitignan itong umaandar na metro ng episode 368. Kundi sinasabi kayo, Lord, gawin mo lahat ng kaparaanan kung saan makarating ang ride-on ministry. Sa panahon ng pagtalakay natin itong mga series na mga gifts na ito, Lord, gamitin mo ito nang sa kanyo ng mga diversified manifestations of the spiritual gifts ay maaaring ito na makapangyari at magamit. Nothing is impossible with God. Hanggat ang Diyos natin, hanggat ang banal na Espiritu, ang ating banal na Espiritu, hanggat ang kanyang inspired word ang siyang mananalitay sa ating mga buhay, hanggat merong pagkakataon na binibigay sa atin, patuloy natin na ibukas ang ating mga buhay using our different diversified manifestation of spiritual gifts, na ito ay laging available para sa bawat isa sa atin. And in that we come in prayer, Lord, puspusin mo ako ng kanyang banal na Espiritu. Lord, puspusin mo ako ng iyong pag-ibig. Lord, puspusin mo ako ng iyong wisdom. Lord, puspusin mo ako ng iyong knowledge, ng iyong grace, ng iyong mga layuning makalangit. Puspusin mo ang aking tunay na pananampalataya. At huwag mo akong gawin makasarili, kundi bilang lingkod mo na naglilingkod, na ikaw lagi ang siyang naitataas. Alam ninyo, kung ang mga iba, kung ang mga disciples nung natanggap na nila itong Pentecost phenomenon, the promise of the Lord Jesus Christ, na kanilang i-receive, kung kaya't naging matagumpay, mabisa ang kanilang mga ministries, maging sa pagpapagaling, sa pangangaral, sa pagtuturo at iba pa. At sa lahat ng kinasangkapan ng Diyos sa kasaysayan ng Kristyanismo, sa kanyang paglaganap mula sa panahon ni Jesus, magpahanggang sa ngayon sa iba't ibang dako, maaari ka rin kasangkapanin ng Diyos sa ministry of healing, sa ministry of teaching, preaching, sa ministry of miracles. Gamit ang gift, word of God, gift, word of knowledge, gift of faith, and so on and so forth. Hallelujah. Magpakumbaba lamang tayo sa banal na harapan ng ating Panginoon. Lord, kulang ako sa gifts, kulang ako sa kakayanan. Pwede ho ba lunurin mo ako? Biyayaan mo ako
na mga gifts na ito, kahit isa lang, 2, 3. Bahala ka na, Lord. Kaya yung mga iba nagkakaroon ng tapang na magkaroon ng police ministry. Hindi mga kapatid na Reverend Rodel Serrano. Kakaroon ng jail ministry. Yung mga iba naman, kailangan makulong muna siya. At sa kalaunan, meron siyang jail ministry. Eh, mayroon mga feeding program ministry. Witnessing ministry, kung ano-anong mga ministry na hindi natin magagawa kung tayo ay aasa lamang sa ating kalooban, sa ating naisin. But if we allow Jesus Christ and His words to make something good, and then it will happen. Hallelujah. What a supernatural, extraordinary, miraculous true faith. The gift of faith from God the Father, Yahweh, in Jesus Christ, Holy Spirit. Dito tayo magtatapos muna mga kapatid sa Panginoon. At bukas tatalakayin natin the gift of miracles. The gift of healings pala. Yes. Yun ang ating talakay na bukas. Itigil muna tayo ngayon dahil ako ay maglalakbay patungo sa Alfonso, Cavite para daluhan ng kasal ng anak ng aking kapatid na si Ebenezer Tangonan at Cristina Gallegos. Sila po yung mga kaanib ng Church of Bless ay Reverend Hiram Pangilinan, na kung saan ang asawa ng aking kapatid ay pastor din ng Church of Bless, evangelist, talaga naman evangelist siya. At gayon din ay din siya ng Philippine Christian University sa isang department. Hallelujah. Kaya kailangan din nandun ako para in support. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, ang ating mga birthday celebrants sa araw na ito, ang kapatid na Gloria de la Cruz ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Asawa ng kapatid na Engineer Serge de la Cruz. At ganyan kapatid na Aurora Nito Layog ng Dinalupihan Bataan, Luacan, yes, AIM Luacan. Ang church na kung saan ay patuloy na lumalawak, Luacan. Hallelujah. Kapatid na Ming Pong ng Kawayan City, Isabela. Aileen Patricio Saet ng San Mateo, Isabela. Genevieve Golmatico ng Cebu City, Visayas. Stacy R. Olaso ng Bambangan, Nueva Vizcaya. Allen Cabang ng San Mateo, Isabela. Kathleen Ahern na nandyan sa bandang Bakersfield, California, United States of America. At gayon din ng kapatid na Bishop Joseph Agpawa ng United Church of Christ in the Philippines, nakabase dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province. At gayon din ng kapatid na Glorified Leland Dato na nandun sa langit sa piling ng Panginoon, as per requested ng kanyang minamahal iniiro na asawa, Lay Minister Dato dyan sa bandang Dubai. Ang kanya sabi, good evening po, birthday po, mister ko sa heaven. Hallelujah. Naway maging matagumpay kaming iniwan niyang pamilya po. Salamat po, Bishop. Yan ang kanyang paabot. Meron bang pagkakataon na maki-birthday tayo sa langit, kapatid na Lay Minister Dato? Gusto mo bang sumama, Regional Bishop Joey? Maki-birthday tayo sa langit. Hallelujah. Sabi naman ni Pastor Serrano, sama din ako. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Amazing grace, how sweet thy sound. We come unto thee, joining the celebration of birthdays na mga kapatid na kung saan ay nabanggit po namin.
Bagaman ang mga iba ay mas marami na nasa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon sa iba't ibang bansa. Kasama na Panginoong Diyos sa mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Nakikiisa po kami, O Diyos, sa kanilang celebration. Na, O Panginoon, ay patuloy po niyo silang dulutan ng kaligayahan, ng pag-asa, ng kasaganaan ng buhay, Panginoong Diyos, ng malagong pananampalataya, spiritual na pamumuhay. Lagi-lagi pa sana, Panginoong Diyos, ay nasa sa kanila na nag-iingat, nagkakaloob ng proteksyon sa kanila, nagpapalawig ng kanilang buhay, nagpapasagana, nagliligtas, nagbibigay ng payo, at gayon din na maayos na kalusugan kailangan nila sa araw-araw. Layo mo sila, Panginoong Diyos, sa mga tukso, sa mga matinding mga dagok, lalo ng virus na ito, Panginoong Diyos. Alam po ninyo ang kanilang mga mithiin na nais po na ma-accomplish ng kanilang mga buhay for the family and of course for the greater part of service, Panginoon. Dumadalain kami, Panginoong Diyos, na sila po'y patuloy na bigkisin ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoon, upang ikaw ang siyang gitna na priority nila, Panginoong Diyos. Sa kanilang mga paglilingkod, pagpalain mo sila. Sa kanilang ministries, pagpalain mo. Sa kanilang mga kabuhayan, pagpalain mo, Panginoon. At ano man ang kanilang mga prayer requests, mga pangailangan sa panahon na ito, natutugunan, Panginoon. Katulad po ng prayer requests ng kapatid na Leminister Leonard Dato, na sa kanilang pag-alaala sa kaarawan ng kanilang minamahal sa pamilya, ay nawa, Panginoong Diyos, tunay nga naman na sila pong buong pamilya ay lagi mo naiingatan. Pagpapalain at gawin matagumpay lagi ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga anak, mga manugang at gayon din ang kanilang mga apo at kanilang mga trabaho at ministries na ginagampanan. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang wedding. Yes, kung nakikinig ka naman, kapatid na Ebenezer, Evangelista Tangonan ng Cristina A. Gallegos. Yes, maaga pa lang ay pinarating na namin ang pagbati sa inyong mahalagang kasal. Alas 12:30 ng hapon sa araw na ito dyan sa bandang Hill Creek Gardens, Alfonso, Cavite. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, kami po'y nagigisa sa wedding na magaganap, Panginoon, sa pagitan ng dalawang bagsing irog, Ebenezer, Evangelista Tangonan and Cristina Gallegos. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang pagpala sa kanila, sa kanilang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang magpapasimula, bilang mag-asawa. Dalangin po namin, O Diyos, na maging matagumpay po ang kasalan na ito na magaganap ngayong hapon. At gayon din, Panginoong Diyos, sa kanilang mahabang lakbayin sa buhay bilang mag-asawa. Ikaw lagi ang kanilang inspiration, ang kanilang kalakasan, ang kanilang tagumpay. Gayon din sa kanilang mga trabaho at ministries na ginagampanan. At gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang pangkabuhayan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, nang sila ay mapagkalooban ng maraming supling. Kung ilan man, O Diyos, kayo na pong bahala. Yes, pinagtatagubilin po namin ang kasalan na ito. At gayon din ang dalawang pamilya na bumubuo nito. At gayon din lahat po, Panginoong Diyos, ng dadalo sa iyong pag-iingat at pagliligtas, sa kaligayahan na maramdaman dulot nitong kasalan na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po, pinaparating po natin ang ating pagigisa
sa 35th year founding anniversary ng Christian Values School along Aurora, Emilio Aguinaldo Highway, Sito Bacoor, Cavite. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming mataming Diyos, salamat po sa 35th founding anniversary ng Christian Values School ng Church by the Highway. At umasa kami, Panginoong Diyos, na nitong kanilang celebration na kung saan ay ito po ang culminating nito. Dalayan po namin, Panginoong Diyos, na patuloy po na pagpalain mo ito. Bagaman isa ito sa mga paralan na na-affected din, Panginoon, ng global pandemic. Pero dahil sa kanilang supernatural, extraordinary faith, ay hindi sila nawawalan ng pag-asa na magpatuloy ang paaralan na ito. Gayon nilang church. Salamat po sa 35 years, Panginoon, sa mga nakalipas na mga panahon na pag-iingat mo, pagsubaybay, at pamamahala sa mga namamahala, Panginoong Diyos. At sa bawat isang kabahagi nito, ang mga kaguruan, ang mga estudyante na nag-graduate na at maging mga estudyante sa kasalukuyan at mga parents na proud. At gayon din, Panginoong Diyos, umaasa kami na patuloy po nakasangkapan ninyo na mabisang paaralan na ito, Panginoon. Sa abot ng kanyang makakaya, sa lipunan, sa komunidad, sa bawat pamilya, lalo na sa mga bata, sa mga kabataan, Panginoong Diyos, na nagnanais na magkaroon ng maningning na kinabukasan. Ano man ang pangailangan ng paaralan na ito, ikaw po ang siyang katugunan at kalubusan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon, at ating pong handugan ng awit ang mga kapatid na ito sa kanilang pagdiriwang ng birthday, wedding, and of course, founding anniversary ng paaralan. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding sa inyo na di mapipigilan mag-asawa. Happy founding anniversary, Christian Values School. Palakpakan po natin lahat po sila nagdiriwang ng birthday, wedding, at gayon din
ng school anniversary. Hallelujah! I-cheer natin silang lahat. Amen at amen sa Panginoon at tayo po'y magipagto sa lahat po ng birthday celebrants at gayon din po sa ikakasal sa araw na ito at gayon din po sa founding anniversary, 35th founding anniversary ng Christian Values School. Hallelujah! Yes, mag-toast po tayo. Amen. Hallelujah. Napakasarap ng tubig. Yes, sabi nga ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang iinom nito, kailanman hindi mauuhaw. Ganyan sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kakain nito, kailanman hindi magugutom. Hallelujah. Yes, a prayer request mula dyan sa bandang Ohio, United States of America. From the Kasiguran clan. Yes. Please pray for Elsie Kasiguran. Yes, ito po ay asawa ng kapatid ng aking biyanan. Yes, Lola Digonis Mami Biyaya Kasiguran Domingo, na kung saan ay na-stroke at nasa ICU. Binanggit ay kagabi, intubated, sedated at Aluha Medical Center, Beechwood, Ohio, United States of America. Manalangin pa tayo sa pagkakataon na ito in the mighty name of Jesus Christ. We believe and we affirm, we declare that you are our great healer, great provider, Jehovah Jireh. Hallelujah, praise the Lord for the life of Sister Elsie Kasiguran. In her current condition, in this point in time, dyan sa bandang intensive care unit of Ahuha Medical Center, Beechwood, Ohio, United States of America. Yes, Lord Jesus, nakaranas po siya ng stroke. At kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na tulungan mo ang kapatid na ito. At sa panahon dito, Panginoong Diyos, ay ikaw po ang siyang maging sentro ng kanyang isipan at puso. And the whole clan of Kasiguran, Panginoong Diyos, in their interceding prayers with one another before thy sight. Yes, Lord Jesus, unto thee we entrust her, unto your loving care, and of course, the sustainment of his strength, and of course, for complete healing, recovery, good health, and wellness. At gayon ni Panginoon for financial, spiritual provision. Pagpalain, Panginoon, ang pag-amutan na ito, ang ICU, mga facilities, mga medicines, at gayon ni Panginoong Diyos sa mga medical frontliners. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayo manalangin sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong challenge sa bawat isa amin. Salamat po sa buhay, salamat po sa mensahe, salamat, O Diyos, sa bawat karanasan, aming naranasan sa araw-araw, Panginoon. Pinatitibay mo kami, pinalalakas mo kami, pinapaging dapat mo kami, pinasasakdal mo, Panginoong Diyos, ang aming mga pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, dinaragdagan mo ang aming mga wisdom and knowledge. Alam namin, Panginoong Diyos, na mahal mo kami, nagmamalasakit ka sa amin, iniingatan mo kami, niniligtas mo kami, kung kaya't kami po ay nagpapasalamat ng gayon na lamang sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa iyong mga ginagawa, Panginoong Diyos, na pag-iingat at pagliligtas sa amin, Panginoon. At gayon din sa pag-provide mo sa lahat po ng aming mga pangailangan. Maraming salamat po, O Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, patuloy lahat po ng mga total cases ng COVID-19 sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din ho sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Sila na nasa loob ng mga pagamutan, quarantine facilities, na inaaruga, nilalapatan ng lunas ng mga iba't ibang mga medical frontliners, na siya namang ipinapanalangin na yung Panginoong Diyos sa hanay po ng iglesia.
Yes, Lord Jesus, patuloy po sana na inyo po silang katagpuin ng personal sa kanilang kalalagayan. At inyong iparamdam, Panginoon, na hindi po sila nag-iisa. Nariyan ka sa kanila, Panginoon, na nagpapadarama ng iyong pag-ibig, ng iyong pagkilos, ng iyong malasakit, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, we pray for complete healing, recovery, good health, and wellness para po sa lahat sa kanila, Panginoon. At gayon ni Panginoong Diyos, pagpalain mo sila ng mga kinasangkapan na maging matagumpay, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod. At umasa kami, Panginoong Diyos, na lahat ng mga kinakasangkapan, Panginoon, ay magkalakip-lakip upang maging daluyan ang mga himala na nais mong iparating sa kanila, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanilang mga financial need at spiritual need, Panginoon. Patuloy na hindi namin pinapanalangin, Panginoong Diyos, ang kapatid na Dr. Karina Roman diyan sa bandang Los Angeles, California, United States of America, sa kanyang pinagdadaanan na sa cancer, Panginoong Diyos, at gayon ng kapatid na Vinter O'Connor ng Abukay, Bataan, sa kanyang leukemia at pag-undergo ng therapy at mag-normalize ang kanyang platelet. At kung sakasakali man matuloy ang kanyang bone marrow transplant, na ito maging matagumpay, at sa lahat ng kailangan nila, dugo, at gayon din ang financial, Panginoon, at spiritual ay matugunan. Gayon din kapatid na Rogeline Liaban, Panginoon, na dumaraan din ng breast cancer diyan sa bandang Bataan. Gayon din po ang kapatid na Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila, Andrea Cruz diyan sa United States of America para ma-dissolve ang blood clot para hindi na siya maoperahan sa puso. Lord Jesus Christ, for complete healing, recovery, good health, and wellness para po sa kanilang lahat. Ang kapatid na Jaime Alsaga ng Malabon City, Metro Manila, for complete healing and recovery. Gayon din po ang kapatid na Ligaya Alvarez, Chris Santo Estrella ng Dinupiang Bataan, for complete healing and recovery. At ang kapatid na Gertrude Zamoros Luod, Benji Luod, Villahamor Alamin, Telma Villarreal, sa kanilang pinagdadaanan, nakaramdaman dyan sa bandang Mindanao. Yes, pinapanalangin din namin for complete healing and recovery. At gayon din ang kapatid na Nore Bibat ng Cebu, Ias Uno Espiritu Domingo, diyan sa bandang Qatar, Mario Urbano na dumadaan sa liver cancer. Lord, dalayan po namin sila, Panginoong Diyos, for complete healing and recovery. Gayon din ang kapatid na Rosalinda Henry de la Peña at ang kanyang asawa diyan sa Silang Cavite, na kung saan ay meron din silang mga dinaramdam, Panginoong Diyos. Pakalooban po sila ng kagalingan. Gayon ang kapatid na Ruel Lusong Yumol na patuloy na nagdadialysis, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang kapatid na ito for complete healing and recovery. Gayon ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanang Dakanay sa kanyang pinagdadaanan ng diabetes, pag-insulin, diyan sa bandang Sydney, Australia. Yes, lubos na kagaling at kalakasan para sa kanya. Gayon ang kapatid na Jose Gacus diyan sa bandang Cagayan de Oro City, Mindanao, for complete healing and recovery. At gayon ni kapatid na Jane Lua Macan. At gayon ni Panginoong Diyos na kung saan ay gumaling siya sa kanyang kalagayan, lalo na sa bara ng kanyang puso. At gayon din, Panginoon, sa mga kapatid pa namin na may karamdaman. Yes, Arnold Perdis ng Church by the Highway. Talos po, Panginoon, ang iyong ang kanyang kalagayan sa ngayon, sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Ano mang estado ng kanyang pangatawan sa kasalukuyan, Panginoong Diyos, kayo pong bahala sa kanya. For his complete healing and recovery. At gayon ng kapatid na Mera Sembrano, dumaraan sa colonist cancer stage 3 at naka-schedule ang kanyang operation, Panginoong Diyos, ngayon, kung saan nangangailangan din ng 4 to 5 bags at blood donors. At gayon din ang kanilang mga financial needs. Maharapatin niyo, O Diyos, at ganyan kapatid na Connie Bulgado ng Caloocan City, Metro Manila, sa kanyang haharapin na operation dahil meron siyang bukol sa kanyang tiyan. Dalayan po namin magtagumpay, Panginoong Diyos, at pagpalain mo ang gagawa nito. Ganyan din, Panginoon, kapatid na Levi Flor Rodriguez ng Davao City, Mindanao, sa kanyang kalagayan na nagdadialysis. Ganyan din, kapatid na Hope Kabutahi at ng kanyang baby sa kanyang sinapupunan. Panginoong Diyos, ang iyong pag-iingat at pagliligtas at gayon din ang maayos at matagumpay na kanyang panganak. At gayon din na kapwa sila marsog at ligtas. At gayon din kapatid na Marlene Salcedo
ng Church by the Highway for complete healing and recovery, at gayon ng kapatid Dr. Edwin Garcia ng Tarlac for complete healing and recovery. Gayon din ng kapatid Osias de Jesus yan sa Pulilan na Bulacan. Dumadaan din sa stage 2 colon cancer. Salamat po Panginoon, nakalabas na siya sa hospital. Panapanalangin po namin Panginoong Diyos for his complete healing and recovery. At gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Senya Samson ng Rodriguez Rizal, sa kanya pinagdadaanan na liver cancer stage 4 for complete healing and recovery. Gayon din Panginoong Diyos sa kapatid na Glyza Alvarez, sa kanya pinagdadaanan din na cancer yan sa bandang San Miguel, Bulacan. At gayon din kapatid na Reverend Nathaniel Letana for complete healing and recovery yan sa bandang Dubai. At gayon din ang kapatid na Sonia Mangubat Chamalyari, Maribelas Bataan, sa kanilang pinagdadaanan din na dialysis for complete healing and recovery. At gayon din kapatid na Noel Senal sa kanyang quarantine period dyan sa bandang Los Baños, Laguna for complete healing and recovery. At gayon din kapatid na Roberto Carino, ang ama ng kapatid na Gina Satorno dyan sa bandang Pampanga, Panginoong Diyos, sa kanyang naramdaman sa kanyang baywan, at gayon din sa kanyang prostate for complete healing and recovery. At gayon din ang kapatid na Eli Olandes for complete healing and recovery dyan sa bandang Alakapan, Cagayan. Gayon ng kapatid na Billy Patterson dyan sa bandang Georgia, USA. Ang kanyang pinagdadaanan din ay stage 4 cancer ng pancreas for complete healing and recovery. At gayon ng kapatid na Imelda Tolentino, Nelson Tolentino ng Orani, Bataan for complete healing and recovery. At gayon din ang kapatid na Carolina Ferrol for complete healing and recovery dyan sa Pilar, Bataan. Gayon din ang Digonis Lilibet Vicente for complete healing and recovery dyan sa bandang Tayabas City, Quezon. Lahat po sila Panginoong Diyos. At gayon din lahat pa ng may karamdaman Panginoon, saan man sila naroon, sa loob ng tahanan sila, nasa pagamutan sila, na nasa mga klinika, saan man sila naroon Panginoong Diyos. Yes, we declare blessing upon blessing, healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, in the mighty name of Jesus, by your blood, by the power of Holy Spirit and your words, Lord Jesus, and even financial and spiritual provision, Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa kanilang lahat. Yes, Lord Jesus, continue to embrace them all with your love and provide them the hope, the strength, the wisdom and knowledge, the gift of faith, Panginoon, that will produce extraordinary, supernatural, miraculous results. Panginoong Diyos, patuloy po na pagpalain mo lahat po ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang mga bansa. Pagpalain mo ang kanilang mga pagtatrabaho at gayon ng mga pamilya ng kinabibilangan na nasa Pilipinas. Iingatan mo sila, protektahan, at maging maayos po ang kanilang pinagtatrabahoan, Panginoong Diyos, na hindi sila sasaktan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng mga churches, church workers, members, families, Panginoon, at sa lahat ng kanilang mga pangailangan, ministries and missions sa kanilang ginagampanan, leadership ng mga church workers, at gayon din ang financial and spiritual provision. Gayon din, Panginoon, panalangin po namin lahat po ng mga farmers, mga magbubukid, yes, mga magnyunyog, maggugulay, gayon din ng mga fishermen, mga nag-aalaga ng mga hayop, Panginoong Diyos, lahat po, Panginoon, na kinakasangkapan mo sa larangan po ng paggawa, at gayon din sa mga pagkain, Panginoon, pagpalay mo silang lahat sa mga pamilya na nagkabilangan, sa lahat po ng kanilang mga needs, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng sektor ng bawat lipunan ng bawat bansa. Yes, mula sa laylayan silipunan, sa mga mahihirap, sa mga nasa middle class, at gayon din, Panginoon, sa mga mayayaman, at gayon din sa bumubuo ng bawat pamilya, ng bawat individual, at gayon din sa bawat lungsod, bawat munisipalidad. Yes, gayon din po sa mga provinces at mga region, sa national level, international, Panginoong Diyos, and of course, the leadership of every nation from top to bottom. At gayon din, Panginoon, sa mga iba't ibang mga ahensyas, commissions, departments, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga pinagkatiwalaan mo ng mga tungkulin, sa iba't ibang at katungkulan, Panginoong Diyos,
at sa mga kawani, sa mga empleyado, sa lahat po ng mga projects, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng larangan, Panginoon, pagpalain niyo lahat po, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kinumya ng bawat bansa, Panginoon, na ito po ay umangat muli at mamayagpag. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tao, ang bawat pamilya magkaroon ng marangal, sapat na hanap buhay, Panginoon, na lumalago at nananagana. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po, Panginoon, ng mga iba't ibang mga frontliners, Panginoon, sa kanilang pagganap, sa kanilang mga tungkulin. Iingatan sila, protektahan. Pagpalain, Panginoong Diyos, ang bawat pagkilos ng bawat bansa so that this global pandemic, it will come into its finality. Ending, Panginoon, in the mighty name of Jesus, by your blood, by your words, by the power of your Holy Spirit. Yes, dalangin po namin yan upang sa ganun, Panginoon, ay kami po ay papasok na sa panibagong yugto ng buhay na wala po na sana itong virus na ito. Jesus Christ, pagpalain mo, Panginoon, ang buong mundo. Pagpalain mo kaming lahat. May we enjoy your presence as we face the whole day and the whole night, and arise us again early in the morning with good health, with gladness. At pagpalain mo rin, Panginoon, sa lahat pa na darating ng mga araw sa aming mga buhay. At ikaw ang siyang tagumpay namin, ikaw ang siyang mag-ingat at proteksyon namin. Salamat po sa bawat nakikinig, sa bawat kabahagi ng episode na ito, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kabuhayan, matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Bigyan sila, Panginoon, ng malusog na pangangatawan. Ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, dinadalangin po namin sa matamis na pangalan ni Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, with your forgiveness sa lahat po ng aming mga pagkukulang, and of course, by receiving also, accepting our rededication of our lives, families, and so on and so forth. In Jesus' name, we pray. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At ngayon ay ating pong tuwagaya ng mga comments na nakarating po sa himpilan ng Ride On Ministry, episode 368. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Yes, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, gayon din sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Yes, hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Minister Leonora Dato? Happy birthday sa iyong better half in heaven. Hallelujah. At hello dyan sa bandang Dubai. God bless you all Filipinos. God bless Dato Family of Worship Ministry. Palapakan natin itchit natin kalimbong pamilya. Ang kanyang comment ay magandang buhay po. Happy Friday po, Bishop and Ate Jean and everybody watching and listening Ride On the Ministry. Thank you very much. At to God be the glory. Howdy, my dear Teresa Herman, dyan sa bandang Benguet Province, Baguio City. Yes, Region 1, Luzon. Sa tulog dyan at God bless Herman family. Palapakan natin itchir natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment, happy blessed morning. Friday, Bishop and family, keep safe to all. God bless us all with emoji ng kaway-kaway, heart, and emoji of prayer. Thank you very much. Kaya din po sa inyo lahat dyan. Yes. Mula sa ating kapatid na Mr. Leonardo Dato, added comment, thanks for each Friday. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aking song and prayer request. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Welcome to God be the glory at din, how are you, my dear? At dyan sa batang Cebu City, Cebu, yes, ng Visayas, shout to be dyan at God bless you and your family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Magandang good morning po sa lahat. Happy Friday. God bless po Bishop Pangonan, Ma'am Jean, praise God. To God be the glory with the corresponding emojis. Palakpakan natin Panginoon. Maraming salamat. Good morning at God bless you all dyan. Ito na sa kapatid na Mr. Leonardo Dato, added comment, yes, amen. Napakagandang awit po. Buti na lang si Ate Jean, kayang-kayang kayong backupan po. Truly po, a mighty fortress is our God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At ito na sa kapatid na Mr. Leonardo Dato, added comment niya. Sensya na po, pinahirapan ko kayo. Umagang-umaga, palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Bahagi po na tayo mahirapan sa araw-araw. Hallelujah. Yes.
Ini sa ating top sharer, yes. Kapatid na Achi, added comment, no network na putol. Palakpakan pa rin natin ang Panginoon sa kaputol-putol na yan. Hallelujah. At pagdugtudugtungin ng ating Panginoon, yes, palakpakan natin ang Panginoon. Our reminder, Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Medi-Search, Pansol Dirman, Quezon City, Metro Manila, South Obidjan, at God bless sa Domingo family. Palakpakan natin. I-shout out natin sa aming hallelujah, praise the Lord. Good morning, Bishop. God bless you all. Salamat po sa patuloy na dasal, pagpalain at gabayan kayo ng Panginoong Diyos po. Palagi kasama ng iyong pamilya. Amen. Salamat din po kayo lahat dyan. At gitna sa tigbati na, how are you, my dear Ochi Rueda? Miss na miss ka na namin. Hallelujah. Member po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, South Obidjan. Yes, please extend my regards to all of you, Rueda family. God bless. Palapakan natin ni Chir natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay Amen. With one with your prayer, God is awesome. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Kinabalaan sa kabatid na shout out with John sa bandang Sydney, Australia. Hello, hello John. Yes. All Filipinos. Lahat po kayo dyan ang mamayan. Yes. God bless sa Rapananda Kanay family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment, good morning Bishop and family. And to all Ride on Ministry followers, palapakan natin ang Panginoon. Yes. Good morning din at God bless you all dyan. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa Panginoon. Hindi mo lang sa tagbati na Elijah Tangonan dyan sa bandang May Kawayan, Bulacan. Yeah. Shout out lahat sa inyo Bulacanos. Hallelujah. God bless Tangonan family. Palapakan natin, i-cheer natin sa lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning Bishop at sa mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po at gayon po sa lahat po sa inyo dyan. Hindi mo lang sa tagbati na how are you, my dear Beatrice Ramos ng Kabakan, North Cotabato, Mindanao. Shout out with Jan at God bless Ramos family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Ang kanyang comment ay glory to God. Bishop Lito Tangonan, thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hindi mo lang sa kapatid na Diconis Berlin Sebastian ng San Fernando City, Pampanga. Bungabong Nueva Ecija at gayon din Cabanatuan City. Yes, Nueva Ecija Mega Church ng Cabanatuan City. Shout out with Jan at God bless Sebastian family. Palapakan natin. God bless you and your family and ministry and leadership. Ang kanyang comment, magandang buhay po sa lahat. God bless us all. Thank you very much at likewise po sa inyo lahat dyan. Yes, mula sa kapatid na Real Bishop Joey Lapitan. Yes, sa South Obidjan, sa Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. God bless Lapitan family, of course, sa ministry and leadership. Palapakan natin. I-cheer natin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang comment. Kung si Jesus ay nasa atin, maraming miracles na mangyayari sa atin sapagkat siya ay nasa atin. The author of our life and the finisher of our life. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Our my dear Reverend, napakasipag na pastor natin, Rodel Serrano, dyan sa bandang Alyok 418 Methodist Church. Yes, sa Bardi Road, corner Lacari Street. Yes, Camarin, City of Caloocan, Metro Manila. Shout out with Jan at God bless you for 18 Methodist Church. God bless Serrano family and God bless Villegas family at lahat ng membro dyan. Palapakan natin. I-cheer natin ang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At di mo lang sa tagbati Regional Bishop Joey Lapitan. Ang kanyang added comment. Yes, super abundant. Super blessing, super naturally, super miraculously ang kaloob sa atin ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang gayon din ang kanyang added comment ng Bishop Joey Lapitan. Kaya't seek first the kingdom of God na ay napaka-importante at napakahalaga sa mga panahon na ito. Luno rin tayo ng Diyos sa mga gifts at allow Jesus in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear brother Nehemias Orpiada? Kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, South Obidjan. At God bless Orpiada family. Palakpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Ang kanyang comment. Praise God. Amen with ABJ prayer. Hallelujah. Thank you very much at gaining sa inyo lahat dyan. Yes, Regional Bishop Joey Lapidan added comment. Yes, hallelujah. Ingat po sa biyahe, Bishop Lito, makarating kayo sa Alfonso na ligtas. Maraming salamat. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. Bishop Joey, hallelujah. Ito mo na sa kapatid na Telesta Herman, added comment, amen at amen sa Panginoong Diyos with the emoji of prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang added comment, ingat po kayo, Bishop, sa pagbiyahe papunta sa kasal. God bless po with the three kinds of emoji. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much. Hallelujah.
Hindi mo na sa kapatid ni Bishop Joey Lapitan added comment, mag-enjoy lang po doon ang husband ni Sir Leonora Dato at mag-enjoy naman tayo sa ride-on ninyo para sa paghahanda pagdating ng panahon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, pagdating ng panahon. Hallelujah. How are you, my dear? Miss na namin kayo dyan sa bandang Bukidnon ng Mindanao. Hallelujah. Iba pala yun. Yes, yes, how are you, my dear Evangelina Fernando? Yes, mula dyan sa bandang San Mateo Isabela, kababayan. Shout out dyan. God bless Fernando family. Palakpakan po natin sila na dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Good morning, Bishop Lithonan. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Napakasipag na Laiko, Janelle Santiago, dyan sa bandang Jean Santiago ng, ikaw pa ay dyan pa sa Ten Commandments United Methodist Church, sa bandang Valenzuela City, Metro Manila. Yes, hallelujah, praise the Lord. Shout out dyan. Please extend regards to the family and to all of you. God bless Santiago family. Pahalapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito. Thank you very much at good morning po lahat po sa inyo dyan. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon. Maraming salamat po sa mga comments na yan. Ganyan sa mga magko-comment pa. Pagkatapos po ng live streaming na ito, and may the Lord continue to bless you all and to shower His manifold blessings to all of you. At ganyan sa mga kapatid natin, hindi man nagkaroon ng pagkakataon sila po ay makapag-type ng kanilang mga comment. Ang inyong presence sa mahalaga po, nakikita ko po ang mukha ng kapatid na Nanay Nelda Nunan dyan sa bandang United States of America. Shout out with Janet. God bless Nunan family. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita ko rin ang kapatid na Brother Ernel. Yes, every step, every nation dyan sa bandang United States of America. Shout out with Janet. God bless you and your family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Nakikita ko rin ang kapatid na Sheila Maria Angkiliano Kalaki ng Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. Shout out with Janet. God bless you all. Yes, Angkiliano Kalay. Palakpakan natin. I-check natin ang kanilang pamilya. Yes, nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na napakasigwag ang magaling na pastor nating Reverend Alexander Bacco ng Upper and Lower Dangkol. Yes, ng ating iglesia Methodist sa Pilipinas dyan, City of Balanga, Bataan. Shout out with Janet. God bless Bacon family, of course, yung ministry and leadership. Palakpakan natin sila lahat dyan. At gadi mo na sa kapatid na Diconis sa Julie Padolina ng Diocesane Methodist Church sa Barangay Concepcion, General Tino ng Nueva Ecija. Shout out with Janet. God bless Padolina family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gadi mo na kita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Corazon Navarro, kanib po ng Capital Methodist Church sa bandang City of Balanga, Bataan. Shout out with Janet. God bless Navarro family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gayon din, maraming salamat Tita Corazon Navarro sa inyong info patungkol kay kapatid na Osias. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang kapatid na Osias na siya po'y lumabas na sa paggamutan. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, yes. Mula sa kapatid na Diconis sa Julia Padolina ang kanyang comment ay hallelujah, amen sa Panginoon sa mga gifts and blessings. Yes, see more. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, showers of blessings, showers of spiritual gifts. Hallelujah at amen sa ating Panginoon Diyos. Kailangan natin sa panahon na ito, lalo na tayo po ay niyuyugyug ng global pandemic at gayon din napakaraming mga problema sa ating bansa sa panahon na ito. And may the Lord continue to use us, hallelujah, for the radical change of church and society and even of communities and people around the globe. Yes, ang continuation ng kanyang comment. Thanks po, Bishop, sa prayers. God bless po. Welcome po and to God be the glory. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. At amen sa Panginoon at sa lahat pa na manonood at magigibahagi sa ating gawain. Hallelujah, praise the Lord. At dulutan kayo ng kaligayahan ng Panginoon. All of you, wherever, in every nation in this world, the Lord be with you always. Yes, especially the overseas Filipino workers out there doing the respective works. Hallelujah, praise the Lord. Yes, amen and amen sa Panginoon. Yes, added comment mula sa kapatid na Janelle Santiago. Yes, salamat po, Bishop. Prayer regards kay Jean Grace at kay Nanay Biyaya at kay Care. Wish ko makasama kayo sa Quezon City Ecumenical Fellowship
Son, salamat po ulit. Palapakan natin ang Panginoon. At shout out sa lahat po ng buo ng Quezon City Ecumenical Fellowship. Palakpakan po natin sila. Manalangin pa tayo sa pagkakataon na ito in the name of the living God, Yahweh in Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. We pray, Lord Jesus Christ, for the general welfare of the Quezon City Ecumenical Fellowship. Oh Lord Jesus, for your continuing intervention in the program and agendas that they are doing, oh Lord, as a church or as an ecumenical organization. May you inspire and bless the leaders of this important ecumenical fellowship, oh Lord Jesus Christ. May you continue to use every talent gift that they have, Panginoon, for the betterment of the society and of people, O Lord Jesus Christ. Yes, use mightily this Quezon City Ecumenical Fellowship, even this time of global pandemic, in the mighty name of Jesus Christ, including our prayer for the whole family of Santiago. Amen at amen unto the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Quezon City Ecumenical Fellowship, na kung saan ay natatagpo yung panahon na kung saan ay hindi pa tayo obispo nun, kundi district pastor pa lang tayo ng United Methodist Church. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. And miss you all, nabubuo ng Quezon City Ecumenical Fellowship. Hallelujah. Yes, ang Ride On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin, yes, God bless and protect us all always. To the presence of power of His Holy Spirit and inspired words. Gayon din patuloy po sinasabi ng Ride On Ministry, stay safe and healthy always. At gayon din, to God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen unto the Lord. Ngayon ay tanggapin natin ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng Diyos Ama. At gayon din patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. At gayon din na patuloy na pagkikisa, pagkikipisan, tanglaw ng banal na Espiritu Santo. Sumain niyo sa ating lahat mula ngayon at magpawalang hanggan. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, ang Ride On Ministry, pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin. Hallelujah. Mula sa episode 368, patungo sa iba't ibang episodes pa na ating pong lalakbayan. Mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga at gayon din Linggo alas 10 ng umaga. Hallelujah, praise the Lord. Anawahin po ito pa tayong mapapagod na kung saan maging bahagi ng Ride On the Ministry. At patuloy po natin na ito ay i-share. Yes, hallelujah at praise the Lord. Yes, puri ng Panginoon at kaingat po tayo. Yes, sabi nga, na kung saan ay talaga naman kailangan po natin na mag-ingat sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Yes, health is wealth. Hallelujah. Prevention is better than cure. Puri ng Panginoon at God bless us all. Puri ng Panginoong Diyos. And may we enjoy the whole day. At gayon din as we partake, I will prepare the lunch, Philippine time, yes, noon time. At gayon din sa lahat po ng gagawin natin sa buong maghapon. Hallelujah, praise the Lord. Ibinabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yes, God bless the Philippines, God bless Luzon, God bless Visayas, God bless Mindanao, God bless Sabah, God bless South Philippine Sea. Yes, God bless the whole world, all nation, lahat ng tao. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. Nararapat naman na ibalik na natin ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Babay po sa bawat isa atin until we meet again. Hallelujah!